Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At welcome po dito sa video na ito. At wag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. And paki-follow and subscribe na rin po yung ating Pinas Sabat with Coach Jared. Meron po yung Facebook page at YouTube channel, pakihanap na lang po. At mapapanood nyo po ang ating radio show ng live na pinasabat nga with Coach Jared sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko every Saturday 8:30 to 10 p.m. Mapapanood nyo rin po yan sa TV sa sa Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa GMA for the Box. Okay. So mga kababayan, pag-usapan na ngayon natin itong topic na to. Mukhang things are doing good for Cheese Escudero, mga kababayan. Oo. May double win siya for today's video. Oo. Una, dineklara ng COMELEC na wala rong kasalanan si Cheese Escudero sa sa donasyon na 30 million sa kanya ng isang kontraktor. Wala raw siyang kasalanan doon, number one. Dahil siya ay tumanggap ng donasyon mula sa isang kontraktor na mayroong mga existing contracts with the government. Wala raw siyang wala raw siyang obligasyon o wala raw siyang ginawang mali o sa pagtanggap ng donasyon. Number one. Pangalawa, mga kababayan, ay mukhang ginamit niya ang Senate hearing para maglinis ng pangalan sa kanyang involvement sa flood control scam. Sige, puntahan muna natin tong sa COMELEC. Ito kasi ang sinabi ng COMELEC, mga kababayan. Nakakagulat ito. Sabi po ng COMELEC Department COMELEC Department clears Escudero and the contractor over 30 million campaign donations. Ayan. If I'm not mistaken, this is a motu proprio investigation. Nagkusa lamang po ang COMELEC na imbestigahan ito. So, ewan ko lang kung merong mag-aapila dito kasi wala namang complainant. But anyway, sabi po ng COMELEC, the Commission on Election Political Finance and Affairs Department has cleared Senator Francis Cheese Escudero and a contractor in connection with the 30 million campaign donations the senator received for his 2022 senatorial bid. Ang sabi pa, in a 9-page resolution, the PIFAD recommended the termination of the investigation. Ang sarap naman ang buhay ni Cheese. Hay nako. Against Escudero and Centerways Construction and Development Incorporated, President Lawrence Lubiano finding that Lubiano and Centerways are distinct legal entities. Ayan na nga ba, mga kababayan, ang sinasabi natin. Ito ho yung ikinakakaba natin noon. Na baka mamaya ang maging desisyon nga ng COMELEC ay dahil magkaiba ang legal personality ni Lubiano at ng Centerways, madidismiss nga naman at maabsuelto pala etong si Cheese Escudero. Ito na nga, nangyari na nga yung ating pine-predict. Opo, ito po ang sinabi ng balita tungkol dyan. Panoorin natin. Ng aming PIPAD, una, cleaner siya na hindi siya nag-overspend. Number 2, walang political prohibited contribution na nangyari. Tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang investigasyon kay Senator Francis Cheese Escudero at negosyanteng si Lawrence Lubiano. Kaugnay ito ng pagbigay ni Lubiano ng 30 million pesos kay Escudero bilang campaign fund noong 2022 elections. Batay sa resolusyon ng Political Finance and Affairs Department o PFAD ng COMELEC, walang batayan para sampahan ng reklamo o kasuhan ang mambabatas at si Lubiano bilang paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ayon kay Commissioner Ray Bulay, sa pag-iimbestiga ng kanilang PFAD, walang ebidensya na galing sa korporasyon ni Lubiano ang pera. Yan ang sinasabi. Batay sa paliwanag ng negosyante, ibinigay niya ito on his personal capacity. So si Mr. Lubiano po, doon na rin sa certification ng DPWH, hindi contractor ng gobyerno.
on his own. Sa Section 95 Ano, kababayan, ito ho yung sinasabi nila na law bending. Tulad nung kay Marcoleta na hindi siya nagdeklara ng kanyang mga donors sa kanyang kampanya. Ito naman si Cheese, nagdeclare nga ng donor, prohibited yung donor, pero ipinasa pa rin ng COMELEC. Bigyan lang ho natin ng konting konteksto, mga babayan, no? Para naiintindihan natin yung parte ni COMELEC. Punta ho natin yung Omnibus Election Code. Ayan. Ito po yung Omnibus Election Code. Ito po yung batas tungkol sa ating eleksyon. Oo. Dito po, mga kababayan, saan ba to? Sa Electoral Contributions and Expenditures. Ayan, no? Article 11. Article 11. Dito po nakasulat, mga kababayan, yung mga pwedeng, yung mga pinagbabawal at mga pwedeng donasyon or contribution na gawin tuwing eleksyon. Okay. Puntahan ngayon natin yan. At makikita po natin dito, mga kababayan, sa Section 95. Section 95, yan. Prohibited contributions. Ibig sabihin, mga kababayan, sa ating pong Omnibus Election Code ay meron pong mga ipinagbabawal na donasyon. At dito po, kasama sa mga ipinagbabawal na donasyon ay eto. Natural and juridical persons who holds contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services to perform construction or other works. Ayan. So yun po, isa ho sa mga pinagbabawal yan. O, pag contractor ka ng construction, hindi ka pwede mag-donate. Ang problema, mga kababayan, ito po ay naisang tabi ng COMELEC. Ito pong 95C. Bakit? Kasi po, ang pinagbasihan po ng COMELEC ay magkaiba po kasi ang natural at juridical persons. Ang natural person po, tayo, mga tao. Oo, tayo mga tao. Ngayon po, ang juridical person po ay mga korporasyon, mga NGO. Juridical persons po, mga kababayan, is an artificial being. Oo. Na nabuo lamang by operation of law. Okay? So, yan po yung mga korporasyon, ganyan-ganyan. So, ang treatment po dyan, lalo na po sa corporation code, mga kababayan, ng ating bansa, ang korporasyon ay hiwalay ang pagkatao ng korporasyon sa pagkatao ng may-ari. Ngayon, mga kababayan, ang sinabi po ng COMELEC ganito, ang nag-donate si Centerways. Si Centerways ang nag-donate. Ibang tao yun. Ibang korporasyon, ibang pagkatao si Centerways. Hindi siya tao eh. May pagkatao lang siya. Ibang pagkatao ni Centerways. Tapos, ang nag-donate pala, is si Lawrence Lubiano na natural person. Natural. Sabihin, taong katulad natin, natural person. At yung korporasyon niya na si Centerways na may ibang pagkatao ay hindi nag-donate. Therefore, mga kababayan, at ang may kontrata pala, by the way, ang may kontrata na construction ay yung Centerways, hindi si Lawrence Lubiano. Therefore, mga kababayan, because of the separation ng personality ni Lawrence Lubiano at ng Centerways, inabsuelto ng COMELEC si Lawrence Lubiano. At dineclare nila na ang kanyang donasyon ay dahil sa kanyang personal capacity. Oo. Yung 30 million donation is based on his, it was provided on his personal capacity. Siya lamang yan. Wala nang iba. Wala na tayong pag-uusapan. Si Lawrence Lubiano lang yan. Hindi naman siya yung korporasyon. Wala namang kontrata si Lawrence Lubiano na hiwalay sa kanyang korporasyon na siya ay magiging kontraktor para sa gobyerno. Di ba?
legal loophole. Pero may problema pa rin yung desisyon ng COMELEC, mga kababayan, kasi tumutok lang lamang sila sa Section C, 95C. Pero kasi kung babalikan natin yung definisyon sa Section 95 ng mga prohibited contributions, mababasa ho natin, mga kababayan, itong salita na directly or indirectly. Ibig sabihin, pag may prohibited contribution, hindi ka pwedeng mag-donate ng rektahan or ipapadaan mo sa ibang paraan. Indirectly nga eh. Pag direkta, ibig sabihin si Lawrence Lubiano ibinigay ng direkta kay Cheese Escudero. Pwede rin namang indirect na si korporasyon, si Centerways, ipinadaan kay Lawrence Lubiano para ibigay kay Cheese Escudero. Diba? Kaya ang weird, mga kababayan, na nakalusot dito si Cheese Escudero at si Lawrence Lubiano. Weird ho, mga kababayan. Kasi ang argumento ho ni COMELEC, si Lawrence Lubiano nag-donate hindi naman si Centerways. So okay lang, walang nalabag na batas. Wait lang, wait. Sabi po ng Section 95, no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly. Tumigil na sila ng investigasyon eh. Hindi naman nila inimbestigahan kung saan nanggaling yung pondo ni Lawrence Lubiano. Di ba may ethics complaint ngayon sa Senado laban kay Cheese Escudero kung saan ipinakita niya na kung saan kinuha yung 30 million na idinonate kay Cheese Escudero? Ipinakita doon, mga kababayan, na yung 30 million na idinonate kay Cheese Escudero ay kinuha ni Lawrence Lubiano sa Centerways. Mga kababayan, meron ho tayong tinatawag na piercing the veil of corporate identity or corporate personality. Ano ang ibig sabihin nun? Kapag ang isang individual or isang korporasyon ay nag-commit ng fraud or any crime, nanloko o nag-violate ng kahit anong batas, ang pwede hong mabura. Pwedeng mabura ang paghihiwalay ng may-ari sa korporasyon at sila ay tatratuhin na isang personalidad lamang. So bakit hindi umabot sa ganung level ang COMELEC? They just took the statements of Lawrence Lubiano and Cheese Escudero as is. Hindi nila kinwestiyon kung saan galing yung pondo. Panoorin pa natin yung balita. 95C na pinagbatayan ng investigasyon ng komisyon, ang pinagbabawal na donasyon ay kung galing sa isang individual o juridical entity gaya ng korporasyon na may kontrata sa gobyerno at nagbigay para sa kandidato sa panahon ng halalan. Ang depensa ni Senator Escudero, on his personal capacity, nag-donate sa kanya si Lawrence Lubiano. Kami naman po, we're not allowed to interpret the law, kundi strictly i-apply mo what the law says. No? Kaya naman wala nang rekomendasyon na inakyat ang Political Finance and Affairs Department sa COMELEC and Bank sapagkat sa level pa lamang nila ay tapos na ang investigasyon. Sabi naman ni Senator Escudero na pinagtibay ng desisyon ng COMELEC ang kanilang paniniwala sa transparency, honesty at pagsunod sa mga palatuntunan. Nakakadiri si Cheese Escudero ngayon, ginagamit niya ngayon yung Diyos ko. Pero mga kababayan, alam nyo, meron ho ngayon umiikot na balita kung bakit naging ganyan ang desisyon ng COMELEC. Dahil ho dito, noong 2021 po, mga kababayan, ang abogado po ni Cheese Escudero sa kanyang pagtakbo sa eleksyon ay si none other than Commissioner George Erwin Garcia. Ngayon, mga kababayan, to be fair kay George Erwin Garcia, mga kababayan, nag-inhibit siya sa investigasyon na to. Ibig sabihin, hindi siya nakialam. Quote unquote. Oo. Yun yung press release, hindi siya nakialam.
Pero let's presume regularity. Sabihin na natin na totoo talaga ang kwento na hindi talaga siya nakialam sa investigasyon na 'to. Mga kababayan, kung meron man na nakakaalam ng legality ng donasyon na 'to, siya 'yun. Bakit? Abogado siya, eh. Election lawyer siya ni Chis Escudero yan, si George Garcia. Ayan, oo. Siya nga ang nagsumite ng COC ni Chis Escudero. Siya nga nagsumite ng COC. So kung meron mang ewan ko lang, ayokong pag-isipan ng masama si Commissioner George Erwin Garcia, kaso ang pangit kasi. Lalo na't hindi sila nag-imbestiga ng mas malalim. Alam niyo mga kababayan, ako tatanggapin ko yung desisyon kung bilang isang hampas lupa at bilang isang botante, tatanggapin ko yung desisyon ng COMELEC kung inifortan talaga nila. As in, nilaliman nila yung investigasyon. At sa pag-iimbestiga nila, kung natukoy nila na wala talagang kasalanan si Chis Escudero, di wala problema. It is what it is, di ba? Ganoon na naman kasimple ang buhay ng tao. Kaso mga kababayan, parang surface level lang. It did not give rise nga daw eh. Yung statements did not give rise to piercing the veil of corporate personality or identity. Hindi na nila daw kailangan pang pag-aralan ng mas malalim pa. Hindi na nila kailangan pang tignan kung saan kinuha yung pondo. Bakit? Kasi nanggaling daw sa personal capacity ni Lawrence Lubiano eh. Ewan ko lang Pero sana walang involvement dito si George Garcia. Kasi parang nakikinikinit ako na mukhang madidismiss din ang kaso ni Marcoleta. By the way, take note si Marcoleta, yung tao na pinilit siraan si George Erwin Garcia sa pamamagitan ng paglalabas ng fake news na siya daw ay tumanggap ng $1 million yata. $1 million sa Miru. So medyo nakaka-disappoint lang mga kababayan. Tapos kanina, meron pa isang drama si Chis Escudero. Ito sabi niya. Actually, this was the other day. Sabi, Escudero kinumpronta si DPWH Sec Dizon ukol sa flood control project anomalies. Ngayon, so naglinis siya ng pangalan doon sa donation sa kanya ni Lawrence Lubiano. Dito naman, naglinis siya ng pangalan sa flood control. Anong ginawa? Panoorin natin mga kababayan. Medyo bibilisan lang natin kasi medyo mahaba. So, pero panoorin natin. Mr. President, with the permission of the body, and with the permission of the chairman, of course, also, may I ask 3 questions directly to the secretary, because I believe only he can answer, given that only he has personal knowledge about the questions I will be asking. Again, with the permission of the good chairman and with the permission of the body. 1 minute suspension, Mr. President. Session suspended. Mr. President, in accordance to Rule 43, Section 121 of the Rules of the Senate, and with the consent of the body, I move to suspend the rules of the Senate to allow our distinguished colleague, Senator Chis Escudero, Francis Chis Escudero, to ask questions directly to the member of the cabinet, or the head of the cabinet, Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. So move, Mr. President. Yes, the way I understand it is the questions that Senator Escudero would want to pose would be questions directly to the Secretary of DPWH, and that is the reason for your motion. Yes, all right. yes. Any objection? Hearing none. There is a motion to suspend the rules of the Senate. Hearing no objection, the motion is approved. Thank you very much, Mr. President. I'd like to thank You may proceed. our distinguished colleagues as well as the good chairman of the committee for accommodating this request. Good evening, Mr. Secretary. You are co-leading the executive branch's effort to address the flood control issue. Yan As na, someone who holds the flood control reviews daw. and documentary evidence that your department possesses, may I ask, sa anong punto kayo nakumbinse na kailangan sampahan ng kaso na ang dating speaker at dating kongresista na si Ginoong Ko?
kay Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, doon po namin sabay na final sa Ombudsman, yung referral na yun. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo lang. Yung sa dating speaker, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakaraang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years, Mr. President. No? At base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI, kasama na rin po ng mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan ng aming mga rekomendasyon na sinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakaalam ko po, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po sa between SunWest Corporation and Hightone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan. Okay. Naglilinis na ng pangalan si Chis Escudero, mga kababayan. Inilalayo na niya ang sarili niya sa mga intriga. Una, dito sa pag-donate ng contractor sa kanyang kampanya, yung una. Pangalawa, ngayon sa flood control, kahit siya mismo ang pinangalanan. Siya mismo. Pinangalanan siya ni Yusek Bernardo na siya mismo ang nagbigay ng pera kay Maynard Ngu na bagman ni Chis Escudero. Ginamit niya ngayon yung hearing para maglinis ng pangalan. Tigas ng mukha, di ba? Tigas ng mukha ni Chis. Pinamention pa kung magkano, 100 billion daw. Bakit? Kasi nag-insert siya ng 142 billion pesos sa 2025 budget. Silang dalawa ni Zaldico. So gusto niyang erase yun para mawala sa kanyang init. At maipasa kay Martin Romualdez. Tuloy natin. Nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig ng Senado at gayon din ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama po ito dun sa facts o datos na ipinasa namin sa Ombudsman nung Biyernes. Dahil sa kabila po ng issue at problema? Ayon po sa aming mga abogado nung pinag-aaralan po ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing at base po doon, sinama po namin ito doon sa aming sinumite sa Ombudsman. Bilang panghuling katanungan, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating Speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta, kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun.
Limang apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my interpellation of the Department of Public Works and Highways. Ginoong Pangulo, mga ginagalang ko kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, no, ako ay huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat labo tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-abuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa muli nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang. Di ba? Nagdiris ang pangalan tong hayop natin. Tigas ng mukha ni Cheese, man. Di ba ang level ang tigas ng mukha ni Cheese? At mga kababayan, nakakatawa lang din yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Kasi mga kababayan, sinabi niya that they just follow the evidence. Kaso ang problema, ICI mismo ang nagsabi na walang finding of guilt laban kay Romualdez. So bakit ganito ngayon mga kababayan? Ang tanong. Happy si Cheese na nakasuhan si Romualdez, si Co, pati yung Bulacan, yung BGC Boys, no? Yung Bulacan Boys, kasama ni Yusek Bernardo. Pero siya, absuelto siya. Yung Bulacan Boys, tsaka si Yusek Bernardo, pinangalanan mismo si Cheese Escudero na benepisyaryo ng insertions ng Bulacan. Nasaan ang kaso ni Cheese Escudero? Alam niyo mga kababayan, ito ho yung nakaka-disappoint paminsan-minsan. Nakaka-disappoint po ang ating COMELEC at to some degree, nakaka-disappoint din ang ICI. Although naglabas na sila yata, if I'm not mistaken, ng whole departure order at pinaiimbestigahan na rin sa Ombudsman, if I'm not mistaken, yung mga listahan ng senador, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva. I'm not sure if kasama doon si Cheese Escudero. Wait, tingnan natin. Kung kasama si Cheese. Wait lang ha. Okay. Tingnan natin. Okay, wait lang ha. Okay. Sa watchlist lang. Pinasama lang sa watchlist. Oo. Parang ano lang to eh. Ilbo. Immigration lookout bulletin lang. Oo, kasama si Escudero. Hindi pa nagre-refer ng kaso mga kababayan. Pero again, kung mapapansin niyo yung sinabi kanina ni Vince Dizon mga kababayan, para sa kanya, kaya pinakasuhan si Martin Romualdez ay dahil sa testimonya ni Orly Gutesa. At sa kontrata ng SunWest at Hightone. Oo. Hindi ko alam kung paano naging involved doon si former Speaker Martin Romualdez, pero kasi if we're talking about juridical entities, mukhang hindi naman kasama si Martin Romualdez sa SunWest at sa Hightone. Di ba? So mukhang feeling ni Cheese Escudero safe na siya. Buti na lang mga kababayan, meron pang isang kaso sa COMELEC, etong si Cheese Escudero. Oo.
Same case, pero ito may literal na complainants. Oo. If I'm not mistaken, ito yung grupo ni Jesus Palsis. Nag-file sila ng kaso kay Comelec regarding the same case, no, yung donation. So at least dito sa yung sa kaso ni Jesus Palsis ng grupo nila, kung ma-dismiss man ito, pwedeng i-appeal, pwedeng may mag-motion for reconsideration, pwedeng iakyat sa Supreme Court. At finally, magkaroon tayo ng jurisprudence regarding diyan sa prohibited contributions. Oo. At sa ICI, sinabi naman ang inaasahan ko na lang mga kababayan ay yung salita ni Secretary Boying Remulla, not Boying Remulla, John Vic Remulla, kung saan binanggit niya na posibleng merong makasuhan pang mga malalaking tao in addition dito po kala Saldico at iba pa. So, I'm hoping na one of these days maisama na rin ang pangalan ng mga senador sa mga kakasuhan, mga babayan. So, andito na po tayo sa katapusan ng ating video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream, guys. Bye! See you! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?